Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi sa ating mga kababayan at sa ating mga kaibigan sa iba't ibang panig ng mundong ito at sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Kamusta naman po kayo? Sana po kayo'y nasa magandang kalagayan. Ito po na ang ating magiging topic. Mga kongresista, naduduwag na nga ba? Nagbabago ng timpla? Nagbabago ng tono? Ha? Natatakot na sa impeachment? Ay, nako. Ayan ang sinasabi ko sa inyo. Una. Ito, unang magiging topic natin. Mga kongresista gusto nang umurong sa pirmahan ng BBM Tamba Tandem kasi pumirma sila ng manifesto ng BBM bagong unit team. Yan naman ang talagang unit team. BBM Martin, gustong umurong. Pangalawa, wala nang gustong pumirma na kongresista. Castro, nagmumukha na kayong tanga. Ay, nako, yan, pag-uusapan natin. Pangatlo, Kamara, mga kongresista, biglang gumagalang sa impeachment. Sabay-sabay natin silang pagtawanan. Tuloy nyo yan. Ituloy nyo yung impeachment na yan. Gusto natin yan. Okay. Yan ang mga pag-uusapan natin. So, dediretso na po tayo. Agad-agad sa topic, pero wag nyo pong kakalimutan, i-like po itong video na ito. And wag nyo rin kakalimutan, doon sa mga hindi ko pa po subscriber, subscribe po kayo kay Coach Oli News PH dito sa aking YouTube channel. Huwag kakalimutan, subscribe Coach Oli News PH. Simulan na natin agad-agad kasi kay Coach Oli, ang bida ay ang balita. Eto, simulan natin dito. Gusto nang bawiin. Yung pinirmahan nilang BBM Romualdez resolution. Nakuha po natin to sa Politico Scoop, di ba? At gusto kong bigyan ng komentaryo. Siya. Diretso na po. Doon sa filed reso in support of Speaker Martin Romualdez. Because initially, nung in-announce yun, na magkakaroon ng such resolution, yung mga kongresista walang problema. Sabi nila, pipirmahan natin yan. Of course, we are expected to support the captain of the ship. Nung nabasa nila yung actual text ng reso, kamot-ulo sila. Doon sila kinabahan. Doon sila naging medyo squirmy in their seats. Dahil nung nabasa nila, yung buong reso pala na yun ay lahat ng whereas, puro upak kay VP Inday Sara. Yun! Ito ang senaryo ngayon yan. Nag-announce pro-BBM Romualdez resolution. Okay? Di ba? Nagpunta pa nga sila dyan sa Malacanang, di ba? Pirma kayo. In support kay BBM at kay Martin. So, syempre, pumirma sila. Natural, ikaw ay public official. Kailangan talagang sumuporta ka sa liderato. Talagang walang masama doon. Alam nyo po, nagkaroon ng problema yung sinasabi na whereas. Puro atake kay BP Sara. Sa madaling salita, naging political. Yun po ang naging problema natin ngayon. Kahit naman po ako, hindi ako naniwala, hindi ako bumoto kay BBM. Hindi ko po binoto yan. Naniwala ako kay PRRD na meron tayong bangag na kandidatong sa presidente. So hindi ako talaga sumuporta dyan kay BBM. Una pa lang, hindi po ako nabudol. Pero nung nanalo, sa akin gusto kong bigyan ng... Kasi respect the authority. Yan ang aking prinsipyo, respect the authority. Kasi ang nire-respeto mo, yung posisyon, hindi yung tao. 'Di ba? So parang ganito, syempre, kailangan nating respetuhin yan bilang public official. Pero nung ang nangyayari puro atake na sa Duterte, teka muna. Hindi na 'to usaping Pilipinas. Yun yung nasabi ko, hindi na ito tungkol sa ating mga Pilipino. Ito'y tungkol na sa kanila. Ito'y kanilang agenda na lang. Bakit ang inaatupag nyo ay puro BP Sara Duterte? Yan ang purong pang-atake ninyo. Sa madaling salita, yung dapat na nakakatulong kayo sa Pilipino ay naging
political in nature. Teka muna, labas kami dyan sa away nyong yan. Nirerespeto namin yung posisyon nyo, pero pag kayong tao doon sa posisyon na hindi nakagalang-galang, sa katunayan ay kabastos-bastos na, hindi naman pwedeng hindi tayo magsasalita. Ano tayo, pipi? Hindi naman tayo pwedeng oo ng oo. Ano tayo, duwag? Hindi naman pwedeng ganon. Same thing dito sa mga kongresista. Yes, pipirma kami dyan to. We will support you. Bakit hindi? Di ba? Bilang speaker, bilang presidente, tama, dapat sumuporta ang mga politiko. Ang naging problema, hindi na po para sa bayan. Para sa power nyo na. Puro Sara Duterte. Kaya nga ngayon, teka muna. Ha? Gusto nang umurong netong mga kongresista. Napilitang lang pumirma. Sa madaling salita, iba yung pinirmahan nila, iba yung motibo, iba pala yung nilalaman ng pinirma nila. Yan, diyan po tayo magkakaproblema pag ang isang bagay hindi organic. Pag pilit, hinog sa, nakatikim na kayo ng manggang hinog sa pilit. Maasim, di ba? Usaping siyota, yung pinilit mo lang yung siyota mo. Maasim, di ba? Pangit. Iba yung talagang bukal sa loob. Organic lumabas yung suporta. Ito kasi, parang niloko. Ganun ang datingan ito eh. Para kang niloko. Teka, susuporta. Pirma tayo dyan. Suporta, natural. Nasa batas yan eh. Suportahan natin. Pero wala na sa batas. Yung susuportahan namin ng presidente at speaker hanggang sa mamatay si BP Sara. Hanggang ma-impeach si BP Sara, teka muna, wala na sa usapin yan. Hindi na naayon yan sa batas. Di ba? Hindi organic eh. Yan po ang style nitong magpinsan. Mahilig sila. Di ba ano sabi nga ni BP Sara dyan kay Tamba? Bayad-bayad lang yan eh. Hindi naman yan sanay lumaban ng patas. Kung merong lalaban sa kanya, gigipitin. O kaya babayaran. Di ba? Hindi yan, kaya wala sa isip ng BBM Romualdez tandem ang salitang organic. Yung kusang loob na umuusbong galing sa puso. Sanay sila dyan sa bayad-bayad, diktahan mo. Sabi pa nga ni BP Sara, parang pinagbibintangan pang mamamatay tao yung mga yan di ba? No, di ba sinabi ni BP Sara, yan ang mahirap hinog sa pilit. Nako, yan. If it was just a resolution, we support our leader, the speaker, as the speaker of the house. Ako hindi ko nakikitaan ng masama yun. Natural lang naman talagang susuportahan mong leader mo. Kahit sa ang grupo, dapat mong suportahan ng leader mo. Pero pag illegal na, diyan ka naman makikita. Halimbawa, pulis ka. Dapat sundin mo yung commander mo talaga. Sa akin, kung sundalo ka, sundin mo yan. Leader mo yan Pero pag illegal na yung pinagagawa sa'yo, magbenta ka ng droga, halimbawa, ba't mo pa susundin? Pag sumunod ka ron, duwag ka. Di ba? Dapat manindigan ka. Harasin mo yung tao na yan. Legal pa ba yun? Illegal na yun. So, hindi mo na dapat sinusunod yun. Recognize his authority. We follow his mandate. We will march according to the beat of his leadership. Okay lang yun, di ba? Kung ganyan, plain vanilla. Pero nung nabasa nila yung reso, wow, whereas, puro upak kay VP Inday. So that's when they had that bit of a struggle kasi a lot of these congressmen, don't forget, are holdovers from the Duterte administration. Mga kaibigan nila yung mga yan. Totoo, di ba? I mean, mga kaibigan yan mahal din yan ng ibang, yung iba dyan, kaibigan, yung iba dyan, syempre napagbigyan, yung iba dyan, talagang mahal ang mga Duterte. Wala namang masama kung susuporta ka sa presidente. Di ba? Pero ngayon, iba na nangyayari. Delikado sila dito. Kasi umiiba na ng tono. At yan pag-uusapan natin. Hindi na matutuloy. Posible, Eto. Hindi na matutuloy ang impeachment. Hindi sila makakalakap niya pagka ganyan ng usapin. They've had well, let's call a spade a spade. There has been some patronage. There has been some political favors granted to many of them by the previous administration. Kaya medyo ipit sila. So ang advice ko is try not to take a side in this fight. Try not to pick a duck,
as it were, di ba? But as a congressman, you will be forced to. Yan, no. Sabi, wag na kayo magpili ng side. Basta, sa madaling salita, gusto nitong palabasin, yung trabaho nyo lang. Too late. Sa ngayon, mamaya i-explain ko, that is too late for now. Especially kung congressman ka, you need to pick a side now. Hindi ka na pwedeng gumitna. Hindi na pwedeng, hindi, tamba ako, hindi, Sara ako, hindi, tamba. Kasi, pag ginawa mo yung gusto ni Tamba, definitely, babanatan mo si Sara. Di ba? Definitely. So, hindi ka naman pwedeng pumili na nasa gitna. Hindi, ito, pwede ko naman suportahan si BBM. Suportahan ko si Tamba. Suportahan ko si Sara. Tapos, trabaho lang tayo para sa Pilipinas. Pwedeng ganun eh. Kaya lang, iba na sitwasyon ngayon. Hindi na uubra yan. Pag pinili mo si Tamba, you are forced. Nangyari yan eh. Di ba yan nga ang kinikwento ni Banat Pai? Yan ang kinikwento ng iba. Pinababanatan si BP Sara. Hindi yan pwedeng tanggapin. Hindi pwede yan. Di ba? Pagka hindi ka, yari ka. Hindi pwede. Senate, iba, no? Yes, ma'am. Go ahead. Sir, sorry. So, ibig mo sabihin na some congressmen, you believe, signed with hesitation doon sa House Reso, and in a way na they were parang left with no choice. Is that even a reality, left with no choice for these congressmen at this point? Well, definitely the framers, I mean, the ones who drafted it. I mean, if you look at the names, it's Congressman Manix Dalipe, it's, of course, Kong Yeda, the wife of the speaker. Siyempre yan, mga hardcore. Pero tama ka, ma'am, yung mga ibang... Mga hardcore, ibig sabihin niya, mga hardcore supporters ni Tamba. Naman dyan, yung mga ibang congressmen that are being made to sign this, I would have to believe there's some discomfort, perhaps would be the best word to describe it. Na parang in the back of their heads, I'd rather this document did not exist. But here it is. It's, I mean, I'm at the breach, diba? Pirmahan ko yan dahil I'm part of the House. I must support the House leadership. Yun. Ayan na po yan. Wala na silang magagawa eh. Ngayon, hindi na po pwede yung namamangka ka sa dalawang ilog. Ipapaliwanag natin yan extensively. Okay? Next topic po tayo, yung BBM tandem. Wala nang gustong pumirma. I mean po itong wala nang gustong pumirma patungkol dito sa impeachment. Ito, pag-usapan natin. Nang Makabayan Bloc ang pangangalap ng pirma ng mga mambabatas para sa inendorso nilang impeachment complaint. Ayan na, nangunguna ha. Bida-bida, Makabayan Bloc. Nangunguna sa paglakap ng pirma against BP Sara para yung pirma na yun, diretso na sa Senado, hindi na kailangan i-discuss sa Congress. Sige, tingnan natin. Good luck sa inyo. Ilan na ang pumirma? Laban kay Vice President Sara Duterte. Nais nilang makuha ang 106 na pirma o higit sa 1/3 ng kasalukuyang miyembro ng Kamara para maidiretso na ito sa plenaryo at matransmit agad sa Senado. Nakatutok si Tina Panganwe Perez. Nangangalap na ng pirma ng mga kongresista ang Makabayan Bloc sa Kamara para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Din, no, Makabayan Bloc pa talaga, no? Ang lilinis nila, no? Ang lilinis na itong mga ito. At isipin mo, diyan umasa si Tamba sa Makabayan Bloc. Loser talaga. You are such a loser, Tamba. Kaninang umaga, pinost ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa group chat nilang mga kongresista ang kopya ng impeachment complaint na inihain ng mahigit 70 ordinaryong mamamayan at inendorso ng Makabayan Bloc. Bibigay lang natin ng copy sa aming mga colleagues through our GC para mapag-aralan na nila. And then on Monday no, kung nabasta na nila at sila ay sang-ayon na at gusto nila mag-endorse, so pirma na sila doon. Yan. Sa Monday, abangan natin ha. Sa Monday, pirma na. Okay? Nanliligaw na ito. Nanliligaw. Ang tanong, meron na bang pumirma? Meron na bang gustong pumirma? Sa
doon sa ibigay naming form. 106 ang target na Makabayan Block na makalap na pirma o 1/3 ng orihinal na bilang ng mga miyembro ng 19th Congress. Pag nakuha nila yung 106 o 103, it's about technicalities na lang kasi yan dahil may mga natanggal, may namatay na, no? So, in any case, 106 or 103, dediretso na po yan sa Senado. Pero ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, 103 lang ang kailangan dahil 307 na lang ang kabuuang bilang ng mga kongresista dahil meron ng mga pumanaw o natanggal na kongresista o nagbitiw dahil itinalaga sa gabinete. 106 para hindi ma-technical. Oo. Kasi 'di ba, parang kapag sinabi nila na hindi kasama pa rin sa role itong mga namatay or ganito or ganyan, at least we have a sure number of Ako sa akin lang, sana wag tayong pasukin ng komunista. Hindi, wala naman tayong pinagbibintangan. Sana lang wag tayong pasukin. Sana lang. Kasi democratic country tayo, kaya nga Pilipinas 'di ba? Demokrasya tayo. Kayo ba? Gusto niyo bang pasukin tayo ng komunista? Hindi, nagtatanong lang ha. Kasi ang sabi ni Greco Bellica, na-discuss ko nga yan kahapon, sabi niya, kayo daw, komunista. Di ba? Sana lang, sa akin, hindi sa pagbibintang. Okay? Totoo man o hindi sinasabi ni Greco, sana wag tayong pasukin ng komunista, no? Sumunod tayo sa batas, no? 106 kapag tinotal. Ma'am, meron na po ba so far as of today na nagsabi sa inyo na pipirma sila? Meron na bang nagsabi sa inyo as of today na pipirma sila? Ulit. Wala pa. Ulit. Na pipirma sila? Ay, ganda pakinggan Na nagsabi sa inyo na pipirma sila? Wala pa. Sabay-sabay natin pagtawanan nitong nanay na ito. Tong ale na ito. As of today, meron na ba nagsabi sa inyo na sila ay pipirma? Meron na ba? Wala pa. Kawawa talaga. Pero ako, naniniwala pa rin ako. In the end, makakakuha yan ng pirma. Alam naman natin ang galawan dyan sa kamera. Di ba? That is public knowledge. Kayo ba? Hindi nyo pa ba alam kung anong galawan dyan sa kamera? Sus, wag nga. Pag ginapang ni Tamba yan, sunuran na yung mga yan. Pirma kayo, pirma. 103, 106, that is only 1/3 of the congressman. So sa bawat tatlo, isa lang ang pumirma na congressman, pasado na yan. Sa party list na lang 'Di ba? Yung mga party list kaya nilang utuin ni Tamba yan. Nakita mo naman ngayon. Karamihan ng mga bata niya party list. Ito si Tamba, 'di ba? Pero kawawa lang talaga, no? Kasi kung hindi talaga ito mauuwi sa gapangan, ang usapan ay organic, wala. Kasi tatandaan po natin mag-e-eleksyon. At lahat yan tatakbo kasi 3 years lang ang term ng congressman. So lahat yan, or karamihan sa kanila tatakbo ulit congressman or party list para sila ay maging congressman ulit. Or siguro yung iba dyan, lilipat mayor, governor, we don't know. Pero karamihan dyan, tatakbo ulit. Okay? So, delikado sila. Kaya nga po tayo, magtulong-tulong tayo. Just in case, matuloy ang impeachment, gagawa tayo ng listahan kung sino yung pumirma for impeachment. And then, saka natin saliksikin yung background nila. Maayos ba to na congressman? Di ba? Tapos ilagay natin doon. Saan siya? Saang lugar siya? Party list ba siya? Congressman, anong distrito siya? Para sa ganun, maikalat natin, ito yung congressman nyo. Ito yung congresswoman nyo. Ito yung party list ninyo na kumalaban sa Duterte. Na sinisilip yung 125 million na confidential funds samantalang hindi nila kayang silipin yung flood control na billion ni Marcos. Ilalabas natin yan. So siyempre kung ikaw kongresista, matatakot ka. Bakit? Dahil alam mo ang pagmamahal ng Pilipino kay PRRD, kay Duterte at kay BP Sara, organic. Hindi hinog sa pilit. Etong mga ito, yung nagmamahal dito sa mga kongresista na ito, ayuda. Galing sa ayuda.
Nagigets nyo? Kaya naman, ano bang nagawa ni Tamba? Aside from ayuda, nada. Di ba? Oh. Ito, ano bang nagawa na ito? Hello? Convicted nga ito eh. Tama or tamang-tama. Hindi ako nagsabi, korte di ba? So, siyempre, mag-aalangan itong mga congressman. Teka muna, pipirma ba kami dyan? Kaya nga nakabantay tayo. Definitely, may maglalabas at maglalabas kung sino yung pipirma for impeachment. Pero sa akin, okay lang yan. Magkaalaman. Oras ang kalaban ng mga nagsusulong sa impeachment dahil magre-recess na ang Kongreso simula sa December 21 at ilang buwan na lang ay eleksyon 2025 na. Kapag nakuha ng Hindi lang oras. Tama, oras ang kalaban nila. Pero pangalawang kalaban dyan, kahit masampahan yung impeachment, tingin nyo papasayan sa Senado? Malabo yan. Malabong umusad yan sa Senado. Imposibleng manalo yan sa Senado. Pangatlo, masisira ang karamihan sa mga kasamahan nyo dyan, congressman. Mahihirapan kayo dyan. Walang kapag-apag-asa yan. mga pro-impeachment ang pirma ng 1/3 ng mga kongresista, hindi na diringin sa Kamara ang mga reklamo. Iaakyat na ito sa Senado na uupong impeachment court. Kung hindi, kakain ng oras ang pag-transmit ng Secretary General ng Kamara sa mga impeachment complaint sa Office of the Speaker. Kaya nga minamadali nila yan para hindi na kumain ng oras, para pumasok na agad sa Senado. Nagigets nyo? Pag nakuha na yung 103 o 106 man yan, pupunta na yan sa Senado. Mabilisan na lang. Ang gusto talaga nito, si Tamba ay maging Vice President. And syempre, alam natin, malakas ang Duterte. Okay? Imaginein lang natin, patay si BP Sara. Isipin na lang natin, walang BP Sarang pinanganak. Tama si BP Sara sa sinabi niya. Kahit wala siya, hindi ka magiging presidente, Tamba. Alam mo kung bakit? Maghahanap ang taong bayan na katulad ni PRRD at ni BP Sara. Kasi pag na-impeach si BP Sara, hindi na siya pwedeng tumakbo muli. Hindi siya makakatakbo sa 2028. So solo na ni Tamba. Sa tingin mo, Tamba, mananalo ka? Kay Tulfo lang, hindi ka mananalo eh. Alanganin ka doon. Pero definitely, ang Duterte crowd maghahanap yan. Maaaring patakbuhin nila si Baste. Maaaring patakbuhin nila si Pastor Kibuloy. Yung mga talagang pro PRRD. Yung mga tunay na DDS. Di ba? May mga ganyan. In short, kahit anong mangyari, hindi ka magiging presidente, Tamba. Tsaka gusto lang neto maging vice president to si Tamba. Speaker. Ang Speaker may 10 session days para mapasama ang mga reklamo sa order of business ng plenaryo. May 3 session days naman para i-refer ang mga reklamo sa House Committee on Justice. At bago pa makapagsagawa ng hearing ang komite, kailangan munang tingnan kung sufficient in form and substance ang reklamo. Kung sufficient, may 10 araw si Vice President Sara Duterte para sagutin ang mga akusasyon. I think it's calendar days kasi it did not mention na it's session days eh. Parang 10 days lang nilagay doon to file the answer. Ang understanding ko dyan, ma'am, session days eh. By session days, it is Monday to Wednesday only. We don't have a session on Thursday and Friday. Ano man ang mangyari, inaasahan na raw ng isang kaalyado ng bise sa Senado na matutuloy ang impeachment. I am expecting for the worst. Magkakaroon talaga ng impeachment. Sinisikap pa ng GMA Integrated News. Eto yan, no? Pagka nagkaroon talaga, siguro nahihirapan sila ngayon, no? Kaya nga dapat dikdikin natin sa social media, no? Na nakabantay kami kung sino man ang pipirma dyan. At bubusisiin natin ang kanilang nagawa. Busisiin natin kung sila may kaso kasi baka tinakot yan para pumirma. Bubuksan namin yung kaso kasi may ugali sila ganyan, binubuksan yung kaso, di ba? So, bubusisiin natin yan. Kailangan naging mapagmatsyag tayo, hindi naman po illegal yan Karapatan po natin ng ating ating mga politiko ay ating binubusisi, no? So titingnan natin 'yan, no? Pero alam nyo sa isang banda, I still believe na
dapat na rin talaga tong impeachment. Hindi sa ayaw ko si BP Sara. Sa katunayan, sa tingin ko, ito ikakabuti ni BP Sara. Bakit? Ang dami po kasing traidor. Alam mong nangyayari ngayon, namamangka sa dalawang ilog. Kunwari, maka-Duterte. Yung iba, kunwari, makabayan. Yung iba, kunwari, talagang pinagsisilbihan lang ang bansang Pilipinas. Yung may ganon. Hindi, ako talagang sumuporta ako sa unity, sumusuporta ako sa kanila. Basta ako, ang loyalty ko nasa taong bayan. Nakarinig na kayo ng ganong litanya? Di ba? Hindi, wala sa politiko ang ko, nasa taong bayan. May mga ganon na mamangka. Lalo na yung mga tatakbo para makuha yung parehas na boto. Tayo lang ang niloloko ng mga yan. Hindi man lahat, pero yung iba dyan, niloloko lang tayo. Meron talagang panig yan. Namamangka lang yan para makuha ang 2 boto. Maganda rin ito for BP Sara kasi malalaman niya kung sino talaga ang para sa kanya. Ito, talagang hiwalayan na to. Hindi pwedeng paghaluin na yung dekolor sa diputi. Talagang hindi mo pwedeng sabihin, hindi ako rin ay maka-BBM at ako rin ay makasara at ako rin ay makatamba. Hindi po pwede. May impeachment na Pipirma ka na Hindi mo pwedeng sabihin ako, para sa bayan. Sige, anong pirma? Pipirma ka, hindi. Hindi, sinusuportahan ko ang mga Pilipino sa bundok. Pipirma ka, hindi. Hindi, sinusuportahan ko ang pag-alis ng droga sa Pilipinas. Tanong, pipirma ka, hindi. Hindi, sinusuportahan ko na hindi tayo dapat binaha. Ang tanong, pipirma ka, hindi. Andyan na tayo sa point na hindi ka na pwedeng maglitanya ng kalokohan mo. Kailangan ka ng pumirma o hindi. As simple as that. So magkakaalaman ngayon. Kung ikaw ba ay maninindigan sa alam mong tama o maninindigan ka for the sake of project, alam naman natin incumbent yan si Marcos. Incumbent yan si Tamba. Sabi nga ni BP Sara, ang pera ng taong bayan, according to BP Sara, ay hawak ni Tamba at ni Saldico. Nasa kanila ang makinarya. Tanong, sa kongresista, maninindigan ba? Para sa tama. Huwag tayong maglokohan. Alam natin this is political. Kaya naman binibira to si Sara dahil malakas Talagang alam natin siya talaga magiging presidente sa 2028. Huwag lang may masamang mangyari sa kanya. Kung mahina ba ito si Sara, halimbawa, pipitsugin si BP Sara. Halimbawa, pipitsugin. Ni kahit si Gadon, hindi niya kayang talunin. Ni kahit si Trillanes, hindi niya kayang talunin. Sa tingin mo, ginigipit yan? Hindi papansinin ni Tamba yan. Baka hindi pansinin ng Quadcom yan Bakit? Mahina Kaya lang naman ginaganyan niya dahil malakas. Diba? Yan ang totoo dyan. Kaya this is political in nature. Meron lang gustong umupo at kuhanin yung pwesto niya. Yun ang totoo. Kaya, wag na tayo magpaikot-ikot sa mga congressman o sa mga senador. Tatayuan mo ba si BP Sara na siya ay inaapi or pipirma ka dahil gusto mo sumipti? Dahil hawak nila ang makinarya ang gobyernong ito. Ganun lang. As simple as that. Di ba? Ngayon, malalaman natin. Kaya nga medyo, eto na, nagbabago na ng tono itong mga kongresista. Eto, pag-usapan natin to. Ito, pag-usapan natin gumagalang na. Mga kongresista gumagalang. Okay. Biglang gumalang sa impeachment. Biglang natakot. Dahil sa INC. Kamara, ginagalang ang statement of support ng Iglesia ni Cristo sa panawagan ng Pangulo na huwag na ituloy ang anumang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Big Sumintak, detalye. Iginagalang ng Kamara ang statement of support ng Iglesia ni Cristo sa posisyon ni Pangulong Bigla kayong gumalang yung mga kongresista. Biglang ginagalang ang Iglesia ni Cristo sa pagsuporta kay Marcos dahil
kahit sila ay hindi sang-ayon sa impeachment, biglang gumalang no? Tingnan nyo, pag iba nagsalita niyan, binara ng Quadcom. Plastic kayo, Quadcom. Plastic kayo mga congressman. Nag-iiba kayo ng tono, yan ang sabihin ninyo. Tinatansya ninyo ang taong bayan. Ang agenda nyo kasi to stay in power. Pagka nakita nyo, nag-iba ang public opinion, nakikita nyo, iba, sige. Halimbawa, ang nagsalita, nagtawag ng rally, pro Duterte, anong gagawin ninyo? Babasagin nyo, di ba? Papapunta kayo ng maraming pulis doon. Ferdinand Marcos Jr. na huwag nang pagkaabalahan ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Itong inihayag ni House Deputy Majority Leader Congressman Paulo Ortega sa regular press conference sa Kamara. Naniniwala si Ortega na anumang hakbang ng religious group ay para sa ikabubuti at kapayapaan ng bansa. Klaro naman po yung mga napanood ko parang sinasabi nila they're in support of the statement of the President. At sabi naman po nila, magsasagawa po sila ng rally. At alam po naman po natin, syempre, nire-respeto po natin ang ating mga... Yan, biglang rumispeto kasi bakit? Iglesia nagsalita. Baka hindi ka maiboto. Malakas sila, di ba? Madami sila. Bigla kayong galang. Yan yung sinasabi ko Kung iba ba nagsalita niyan, ganyan ang tono mo? Di, kayo humusga. Kayo mga nanonood dito. Sa tingin ninyo, ganyan ang tono nito mga kongresista? Kung hindi iglesia nagsalita, iglesia lang nagsalita. Bakit? Mukha kayong boto. Mukha kayong public opinion. Kasi alam nila na pag nag-ano ang iglesia, takot sila. Delikado sila. Wag nga tayong maglokohan. Kapatid sa iglesia. Naks biglang kapatid. Alam nyo, kaya nga sinasabi ko sa inyo, gusto ko na ring matuloy. Hindi dahil sa galit tayo kay BP Sara. Alam naman natin, supporter tayo ni BP Sara Diba? Sa katunayan, meron pa nga kaming, ayun. Huwag ka na sabihin. Basta, sa katunayan, para malaman natin, di ba? Tingnan natin yung tapang na itong mga kongresista na ito na pagka sumuporta na yung mga religious groups at nagsama-sama na at magdedelikado sila sa eleksyon. Magkakaalaman. Di ba? Tingnan nyo. Yung iba dyan, siguro magtatapang. Pero yung iba dyan, mag-iiba ng tono. Baka nga yung iba dyan, hindi agad pumirma Di ba? Mag-iiba yan. Kita nyo ngayon, iba na tono. Gumagalang na. Kaya alam nyo, delikado pa yung impeachment na yan. Maaring hindi pa yan matuloy. Nakikiramdam yan Kaya sana matuloy na agad-agad yung rally na gagawin ng INC. Na para matauhan itong mga ito. Diba? Yung mga mayayabang na kongresista na yan. Kasi pagka sila in control, ang yayabang. Pero yung pangarap nila, pagka nakikita nilang malulusaw, babait yan. Gumagalang, bigla, di ba? Tingnan nyo, nangyari dyan, kaya di ba? Biglang magalang. So, tingnan natin. Sana matuloy itong rally agad-agad. Iwanag ni Ortega na wala pang opisyal na posisyon ang majority group sa Kamara kaugnay ng isinampang impeachment complaint laban kay BP Sara. Wala pa raw maliwanag na posisyon ang majority dyan sa Kamara. Bakit? Nahihirapan kayo kumuha ng pirma? O nakikiramdam muna kayo sa sigaw ng taong bayan? Kasi nila yan isinigaw nila yung impeachment. Pero alam nyo bakit? Nakakatakot biglang tumahimik si BP Sara. We know that Dutertes are not popular for nothing. Tandaan natin na si PRRD is a first generation. Hindi katulad dyan ni Marcos na naging weak dahil minana lang niya ang apelyido niya sa tatay niya. Si PRRD, they are not stupid. And they know that.
Tingnan nyo, nung simula nagkaroon ng impeachment na usapin, tahimik na si BP Sara. Kaya nakikiramdam yan. Kaya nga nagpunta yung kongresista sa Malacanang, nagkaroon ng resolusyon, manifesto, etc., etc., binisita, lahat yan, yung mga loyalty check na yan, nakikiramdam yan. Atin pa ba ang AFP? Diba? Kinakausap nila ngayon ang AFP. Kinakausap nila yung Kamara. Atin pa ba yan? Loyal pa ba yan? Bakit tahimik si BP Sara? Anong pinaplano niyan? Anong gagawin niyan? Diba? Tinitingnan nila ngayon. Kasi pagka merong umusbong na malaki-laki na mag-aalanganin yung kanilang political career, babawi na naman yan. Para sa kapayapaan, hindi na namin itutuloy ang impeachment. Dahil kami ay sumusunod kay BBM sa ating presidente. Ito ay hindi kami susuporta. Yan ang magiging statement. Posible magiging statement ng Duwagcom. Di ba? Kasi nakikiramdam. Pero pag alam nila malakas, trial and error ika nga. Pag nakita nila, teka muna, atin to. Sige, tuloy. Magyayabang yan. Pero kung alam nilang alanganin, lalong-lalo na ha, yung darating na budget, parang tinanggalan ng ayuda budget ni Amy Marcos itong si Tamba. Medyo na sila ngayon. Medyo may nababalita pa diyan kay Tamba. Di umano. Ay ako hindi ko alam, nababasa ko lang sa Facebook, hindi ko naman ma-sure kung totoo. Basta nababasa ko sa Facebook, nabasa nyo ba 'yon? Parang isinugod sa ospital. Hindi ko alam kung totoo 'yan. Nakakita ko lang. But anyway, pakiramdaman ngayon. Okay? Kaya eto mga congressman, huwag kayong magpapaniwala masyado diyan. Ha? Tapang-tapangan lang 'yan, pero pagkatatamaan yung kanilang political career, bobuelta rin 'yan. Huwag papakaasa. Alam mo 'yan, si Tamba, pakaasa diyan, nakakampi niya yung mga 'yan. Siyempre, ngayon lang nasa power ka. Pag nakaupo si BP Sara at hindi kayo nagtagumpay, tingnan mo, ito masasabi ko, tingnan mo kung sino ang nakatayo pa rin sa'yo, Martin Romualdez. Baka mamaya, wala ka nang sa tabi. Baka mamaya, ni isa dyan sa Quadcom, hindi na sa'yo. By the time, maupo si BP Sara. Baka ultimo yung mga vloggers mo na sinisiraan si BP Sara, pag upo ni BP Sara, nasa panig na sila ni BP Sara. Akala mo pinupuri ka ng mga yan? Ng mga vloggers mo? Akala mo pinupuri ka ng mga Quadcom na yan? Tingnan mo, pag upo ni BP Sara. Yan ang problema. Yung sinasabi ko, pag hinog sa pilit, hindi organic. Ayon kay Ortega, nakapokus ang liderato ng Kamara sa mga legislative agenda na kailangang pagtibayin bago matapos. Ang plastic mo, Ortega. Nakafocus kayo sa legislative paggawa ng batas sa madaling salita. Ano ba ginawa nyo Ilang buwan na kayong pinagpupukusan nyo, puro Duterte. Ang plastic mo naman. Opinyon ko yan wala kang magagawa doon. Dapat hindi kayo balat sibuyas, baka puro kayo demanda. Pero tingnan mo naman, huwag tayo maglokohan. Legislative. Bago matapos ang 19th Congress. So ang trabaho po namin, we're constitutionally mandated na aktuhan po yun. Lalo po pag na-refer na yun. Kasi pag hindi nyo po inaktuhan yun, parang hindi po namin ginawa yung trabaho namin. Ayan. So sa madaling salita, medyo siya dyan. Yan yung tinatawag namin na kailangan meron ka ng exit route. Ano ibig sabihin? Kasi pag sinasabi niya, pagka yan ay naipasa, kailangan aktuhan nila. So sa madaling salita, parang ganito yan. Mga kababayan ko, I have no choice. Dumating yan Trabaho namin na aktuhan yan. So yan, ay nasa batas, wala kaming magagawa dyan. Para sa bayan yan So yan yung exit route. Para kung sakali, nagalit yung mga solid Duterte at hindi siya maramdaman niya, hindi siya makakaupo ulit dahil hindi niya makukuha yung boto. Dahil maraming nagmamahal sa mga Duterte, hindi. Trabaho lang namin yan.
ginagawa lang namin yung trabaho. Hindi! Huwag tayong maglukuhan. Binakbakan nyo ng binakbakan si Sara. Tama or tamang-tama? Huwag na kayo mag-isip ng exit route. Ang tanong lang dyan, pipirma kayo o hindi kayo pipirma. We really don't care kung aaktuhan nyo o hindi kayo aakto. Huwag na natin paghaluin ang dikolor sa diputi. Yun na lang ang pag-uusapan. Pipirma kayo o hindi kayo pipirma. Huwag na natin linlangin ang taong bayan for the sake of election. Hindi tayo. Huwag. In aid of legislation kayo, hindi in aid of election. Pero yun nga po, may proseso pong pagdadaanan yan. Naks. Hindi naman po isang boto lang yan. Naks. Boto po ng buong House at ibabato po natin sa Senate. Then, depende po sa progress ng mga na-file na impeachment complaints. Niliwanag naman ni Ortega na tignan mo yung mga nandiyan dyan. No? Kulang na lang, tayuan mo ng bundok eh. constitutional duty na Look at that. ng Kamara na aksyonan ang impeachment complaint na isinampa laban sa pangalawang Pangulo. Dito na tayo sa kompleto. Siento. So ayan, abangan natin sa Lunes, pero sa aking palagay ito'y posible pang sila ay hindi matuloy diyan, ha? Tatandaan natin yung mga senado yung mga kongresista nasa inyo lang 'yan. Oo, pero pag magdadelikado ang karir niyan at linyahan ng usapin, ibig sabihin ng linyahan ay talagang lantaran na pilian. Marami kasi diyan nakagitna eh. Pero pag lantaran ng pilian, ewan ko kung kakampi sila kay Romualdez. Good luck sa inyo. Kaya wag po kakalimutan na i-like po itong video na ito at sana doon sa hindi ko pa po subscriber, subscribe po kayo. Coach Oli News PH po yung channel natin. Wag po kakalimutan. And doon sa mga hindi pa po nakakaalam, meron pong programa ang Banateros. Meron po kami programa sa SMNI Monday to Friday, 8 p.m. po. Maraming salamat para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. God bless everyone. Coach Oli po.